Ang liham na ipinadala ni Kiana. Dear Ma'am LB, ako po si Kiana, 30 taong gulang. At sa loob ng 8 taon naming pagsasama bilang mag-asawa ni Dado, masasabi kong masaya ang buhay namin. Hindi man kami kabilang sa mayamang pamilya, hindi rin kami nakatira sa malaking bahay at wala kaming mamahaling sasakyan na maipagmamalaki. Ngunit sapat ang lahat ng mayroon kami upang mabuhay ng payapa at masaya. Simple lamang ang aming pamumuhay. Pareho kaming masipag at marunong makontento sa kung anong meron kami. Tuwing umagay sabay kami nagkakape bago magsimula sa kanya-kanyang gawain. Tuwing gabi naman ay sabay kaming kumakain at nagkakwentuhan tungkol sa naging takbo ng aming araw. Kahit minsan ay kinakapos sa pera, hindi naging dahilan yun upang mawala ang pagmamahala at respeto namin sa isa't isa. Si Dado ang klase ng lalaking hindi masalita ngunit maaasahan. Hindi siya mahilig magpakita ng sobrang lambing sa harap ng ibang tao ngunit sa loob ng aming tahanan, ay lagi niya akong inaalagaan. Siya ang unang bumabangon kapag may kailangan akong tulong. Siya rin ang unang nag-aalala kapag nagkakasakit ako. Dahil doon, hindi ko kailanman naisip na may anumang problema sa aming pagsasama. Ngunit nitong mga nakaraang buwan may mga bagay ako napansin na unti-unting nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may nagbago sa kilos ni Dado. Hindi naman ito malaking pagbabago na agad napapansin ng ibang tao. Maliit lamang ang mga detalye ngunit sapat upang magdulot ng pagdududa sa puso ng isang asawa. Mas naging tahimik siya kaysa dati. Madalas ay tila malalim ang iniisip niya habang nakatitig sa malayo. Kapag tinatanong ko kung pagod lamang ba siya sa trabaho, ngumingiti lang siya tas ipinapakita niyang ayos naman siya. Dahil wala naman akong matibay na dahilan upang maghinala. Pinili kong maniwala. Napansin ko ring madalas siyang umuwi ng mas gabi kaysa dati. Dati ay halos hindi siya nalilit sa pag-uwi. Ngunit itong mga nakaraang buwan nagiging karaniwan ang pagdating niya sa bahay ng lampas na nakasanayan naming oras. Sa bawat gabi naghihintay ako sa kanya, pilit kong kinakalmang sarili ko at iniisip na baka marami lamang talaga siyang ginagawa. Hindi rin ako nagtanong ng paulit-ulit dahil ayokong isipin niyang wala akong tiwala sa kanya. Naniniwala ako na mahalaga ang tiwala sa isang relasyon. Ayokong maging asawa na lagi naghahanap ng mali sa bawat kilos ng kanyang kabiyak. Gayunpaman, hindi ko may kakaila na may mga pagkakataong nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakikitang gising pa rin siya. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang tahimik na nakatingin sa kanyang telepono. Kapag napapansin niyang nakadilat ako, agad niyang binababayon at hihiga na parang walang nangyari. May mga pagkakataon ding tila may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Nakikita ko yon sa kanyang mga mata. Para bang may mabigat siyang dinadala ngunit hindi niya alam kung paano ibabahagi sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi ako nagtanong. Hindi dahil wala akong pakialam, hindi dahil wala akong nararamdam kundi dahil natatakot ako sa maaaring maging sagot. Kaya pinili kong hintayin na siya mismo ang magsabi sa akin. Pinili kong umasa na baka pagod lamang siya o may problema sa trabaho na ayaw niyang idagdag pa sa mga iniisip ko. Ngunit habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang distansyang namamagitan sa amin. Naroon pa rin ang kabutihan niya. Naroon pa rin ang pag-aalaga niya sa akin. Hindi siya naging malamig sa akin, hindi siya naging masungit, ngunit nagdududa pa din ako, Ma'am LB. Dahil mahal ko siya, sinubukan kong unawain ang lahat. Sinubukan kong maging matatag. Sinusubukan kong huwag pairali ng mga hinalang walang sapat na basihan. Ngunit habang pinipilit kong maging kalmado, unti-unti namang kinakain ng takot ang puso ko. Takot na baka may problemang hindi ko alam. Takot na baka may pinagdaraanan siyang hindi niya masabi. Takot na baka hindi na ako sapat na dahilan upang ibahagi niya ang lahat ng kanyang iniisip. Masakit para sa isang asawang maramdamang may bahagi ng buhay ng kanyang kabiyak na hindi na niya kayang pasukin. Lalo na kung data ay wala namang lihim sa pagitan ninyo. Dumating sa puntong napapaisip ako kung may nagawa ba akong mali. Baka naging abala ako sa sarili kong mga gawain. Baka hindi ko napansin na may mga pagkakataong kailangan niya ng kausap. Baka hindi ko nakita ang mga senyales dahil kampante akong masaya kami. Hanggang isang gabi po, matapos ang mahabang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Matagal ko nang kinimkim ang lahat na napapansin ko kay Dado.
Ilang buwan ko nang pinipilit unawain ang kanyang mga kilos at pinipigilan ang sariling magtanong. Tahimik kaming kumakain ng hapunan. Naroon siya sa tapat, gaya ng dati, tahimik. Gaya ng dati, tila malayo ang isip. Paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang cellphone habang hindi man lamang halos nakakain ng maayos. Ako naman ay palihim siyang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung tama bang magtanong pero alam kong hindi na ako mapapakilay kung mananatili akong tahimik. Pagkatapos namin kumain ay nagsimula akong magligpit ng mga plato. Habang naguhugas ako ng pinggan ay naroon lamang siya sa sala at nakahupo habang nakatitig sa kawalan. Lalo akong kinabahan. Lalo akong nag-alala. Nang matapos ako sa kusina ay umupo ako sa tabi niya, ilang segundo kaming parehong walang imik. Hanggang sa tuluyan kong nilakasan ang loob ko. Dado, may problema ka ba? Napatingin siya sa akin. Bahagya siyang nagulat. Parang hindi niya inaasahang magtatanong ako. Ano namang problema? Matagal na kita napapansin eh. Kakaiba kasi nitong mga nakaraang araw. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo. Eh bakit parang hindi? Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Napansin kong bahagyang kumunot ang kanyang noo. Parang unti-unti siyang naiirita. Kiana, sabi ko namang ayos lang ako. Hindi kasi yun na nakikita ko eh. Ano bang gusto mo sabihin? Huminga ako ng malalim. Ayokong mauwi sa pagtatalo ang lahat. Gusto ko lamang maintindihan niya. At gusto ko lang maintindihan siya. Gusto ko lamang malaman kung may pinagdaraanan ba siya. Araw-araw kang late umuwi. Tahimik ka palagi at saka parang may iniisip ka. Nag-aalala lang naman ako. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay napabuntong hininga siya ng malalim. Pagod lang ako sa trabaho. Yun lang ba talaga? Oo. Mukha kasing hindi eh. Bakit ba ayaw mo maniwala? Malakas ang boses na tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang ganun ang magiging ereaksyon niya. Sa ilang taon naming pagsasama ay bihira kaming magtaasan ng boses. Mas madalas kaming nag-uusap ng maayos. Mas madalas naming naayos agad ang anumang hindi pagkakaintindihan. Kaya lalo ako nanlamig nang marinig ko ang inis sa kanyang tinig. Dahil asawa mo ko at nag-aalala lang ako. At sinabi ko nang wala akong problema, di ba? Pero bakit parang may tinatago ka? May tinatago agad? Yun ba ang iniisip mo? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero yun ang gusto mong palabasin. Dado, nakikipag-usap lang ako. Ako rin naman. Hindi ko naman siya inaaway. Hindi ko naman siya pinagbibintangan. Nagtatanong lamang ako. Ngunit parang mali na agad yun sa kanyang paningin. O sige, hindi na ako magtatanong. Tumayo ako mula sa sofa at dahan-dahang naglakad papunta sa aming kwarto. Naririnig ko ang mahinang buntong hininga niya sa likuran ko. Ngunit wala na akong lakas upang magpatuloy pa sa usapan. Pagpasok ko sa silid ay agad kong isinara ang pinto. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ilang minuto ako na natiling nakaupo sa dilim, hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahang pumasok si Dado. Naupo siya sa kabilang bahagi ng kama. Pareho kaming walang imek. At lumipas sa mga minuto, hanggang sa pareho na lamang kaming nahigang dalawa na magkatabi. Ngunit pakiramdam ko ay napakalayo namin sa isa't isa. Habang nakatitig ako sa kisame, pilit kong pinipigilan ang pagluha. Paulit-ulit kong inaalalang nangyari. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung may mali ba sa ginawa ko, kung sobra ba ang pag-aalala ko. Kung dapat ba akong nanatiling tahimik, ngunit sa dulo ng lahat, iisa lamang ang alam ko. Mahal ko ang asawa ko at ang pagmamahal na yon ang dahilan kung bakit ako nagtanong. Dahil ang taong walang pakialam ay hindi mag-aalala. Ang taong wala ng pagmamahal ay hindi masasaktan. Matapos ang gabing yon na nauwi sa unang malaking pagtatalo naming mag-asawa, hindi na talaga ako mapakali. Kahit pilitin kong kalimutan ang mga napansin ko kay Dado,
Hindi ko magawa. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo lamang dumadami ang mga tanong sa isip ko. Sa bawat gabing umuuwi siyang pagod at tahimik, lalo lamang lumalalim ang aking pag-aalala. Sinusubukan kong magtiwala. Sinubukan kong isipin na baka tama siya at pagod lamang talaga sa trabaho. Ngunit bilang asawa, may mga bagay na hindi kailangan sabihin upang maramdaman ko. May mga pagbabago sa kilos ng isang tao na hindi kayang itago kahit gaano pa niya subukang magkunwari. Unti-unti kong naramdaman na may malaking lihim na dinadala si Dado at habang tumatagal, lalo po ako natatakot. Isang hapon, sinabi niyang may mahalaga siyang aasikasuhin pagkatapos ng trabaho kaya baka gabihin na naman siya sa pag-uwi. Katulad ng dati, ngumiti lamang ako at tumango. Wala akong ipinakitang kahit anong pagdududa. Ngunit sa loob-loob ko ay nakapagdesisyon na ako. Susundan ko siya. Hindi dahil wala akong tiwala. Hindi dahil gusto ko siyang huliin sa anumang kasalanan. Kundi dahil pakiramdam ko ay may panganib na unti-unting lumalapit sa aming buhay at bilang asawa niya, kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon ay maaga akong umalis sa bahay matapos niyang makaalis. Maingat kong siniguradong hindi niya ako makikita. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang ginagawa yon dahil hindi ko kailanman naisip na darating ako sa puntong kailangan kong sundan ng sarili kong asawa. Diretso siyang nagtungo sa isang condominium building na ilang beses ko nang narinig na binabanggit niya noon ngunit hindi ko kailanman nakita. Nagtaka ako, wala naman siya nabanggit na may inuupahang unit doon. Wala rin naman siyang kamag-anak na nakatira sa lugar na yon. Mas lalo akong kinabahan. Mamaya, mula sa malayo ay pinagmasdan ko siyang pumasok sa gusali. Lumipas ang ilang minuto, naghintay lamang ako habang pilit na kinakalmang sarili ko. Maraming bagay ang pumapasok sa isip ko. Mga bagay na pilit kong iniiwasang isipin sa loob ng maraming buwan. Ngunit bago pa tuluyang maglakbay ang isip ko sa mas masamang posibilidad, may nangyari na hindi ko inaasahan. May 4 na lalaki na nakaitim ang lumabas mula sa gusali. Hindi sila mukhang mga ordinaryong residente. Hindi rin sila mukhang mga empleyado. May kakaiba sa kanilang mga kilos. Seryoso ang kanilang mga muka. Mabilis ngunit maingat ang kanilang mga galaw at ang higit na nagpayanig sa akin ay nang makita kong lumapit sila kay Dado. Mula sa kinatatayuan ko ay hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit kitang-kita ko ang seryosong ekspresyon sa kanilang mga muka. Kitang-kita ko rin ang paninigas ng katawan ni Dado habang nakikinig. Bigla akong kinabahan, Ma'am LB. Hindi ko alam kung sino ang mga lalaking yun. Hindi ko alam kung bakit nila kinakausap ang asawa ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinasasangkutan niya. Ngunit sa mga sandaling yon, ramdam kong may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang mga pagbabago. Nang matapos ang usapan ay mabilis sila naghiwa-hiwalay. Samantalang si Dado ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Mula sa malayo ay kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga balikat. Parang matagal na siyang nakikipaglaban sa isang problemang hindi niya kayang ibaghagi kahit Nang matapos ang usapan ay may balis silang naghiwa-hiwalay. Samantalang si Dado ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Mula sa malayo ay kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga balikat. Parang matagal na siyang nakikipaglaban sa isang problemang hindi niya kayang ibahagi kahit kanino. Lalo ako naguluhan. Ngunit wala pa rin ako sapat na impormasyon upang maintindihan ang lahat kaya nanatili akong tahimik. Patuloy ko siyang sinubaybayan sa mga sumunod na araw. Hindi ko ipinahalata na may alam ako. Hindi ko ipinakita na sinusundan ko siya. Tuwing magkaharap kami ay normal akong kumikilos. Ngumingiti, nagluluto para sa kanya, nagpapanggap na walang napapansin. Ngunit sa likod ng lahat ng yon ay nag-aalala. Habang tumatagal ay may iba pa ako napansin. Mga bagay na hindi ko agad nakita noon. Isang umaga habang naghahanda siya para pumasok, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang polo. Doon ko nakita ang isang maitim na pasa sa kanyang baraso. Natinggilan ako. Mabilis niya yung natakpan kaya hindi niya napansing nakita ko. Ngunit mula noon ay nagsimula na akong maging mas mapagmasid at doon ko natuklasan na hindi yun nag-iisang pasa. Minsan ay may bakas sa kanyang balikat. Minsan naman ay sa kanyang tagiliran. May pagkakataong hirap siyang yumuko na parang may iniindang sakit. May mga gabi napapansin kong pilit niyang itinatago ang pagkirot ng kanyang katawan. Ngunit kapag tinatanong ko siya kung ayos lamang siya, lagi niyang sinasabing pagod lang siya at dahil alam kong
May mga gabing napapansin kong pilit niyang itinatago ang pagkirot ng kanyang katawan. Ngunit kapag tinatanong ko siya kung ayos lamang siya, lagi niyang sinasabing pagod lang siya at dahil alam kong magsisinungaling lamang siya kung pipilitin ko. Hindi na ako nagtatanong. Ngunit sa puso ko ay unti-unti nang nabubuo ang takot. Anong klaseng trabaho ang nagdudulot ng ganong mga pasa? Sino ang mga lalaking nakaitim? At ano ang ginagawa niya sa condominium na yon? At bakit parang unti-unti siyang nasasaktan habang pilit na itinatagong lahat sa akin? Hindi na ako mapakali, Ma'am LB. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi na ako makakain ng normal. Sa tuwing umaalis siya ng bahay, natatakot akong baka hindi na siya makauwi. Sa tuwing tumutunog ang cellphone ay kinakabahan akong baka may masamang balita. Sa tuwing nakikita ko ang mga pasa sa kanyang katawan ay pakiramdam ko ay may kung anong panganib na papalapit ng papalapit sa aming buhay. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang magkunwari. Magkunwaring wala akong alam. Magkunwaring hindi ko siya sinusundan. Magkunwaring hindi ko nakikita ang mga sugat niyang pilit niyang itinatago. Dahil sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nakikita kung gaano siya nahihirapan. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong naiintindihan na hindi simpleng pagod sa trabaho ang dahilan ng kanyang pagbabago. At habang pinagmamasdan ko siyang matulog isang gabi, nakita ko muli ang mga pasa sa kanyang mga braso. Nakatulog siyang nakakunot ang noo na para bang kahit sa panaginip ay hindi siya mapayapa. Doon ko naramdaman ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil nagtatampo ako kundi dahil natatakot ako. Natatakot para sa kanya. Natatakot para sa aming pamilya. Natatakot sa katotohanang unti-unti nang lumalapit. At sa mga sandaling yon may pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam na nagsasabing malapit ko nang malaman ang lihim na matagal nang itinatago ni Dado. At pakiramdam na kapag nalaman ko na ang buong katotohanan, maaaring magbago ang buhay naming dalawa magpakailanman. Matapos kong makita ang mga pasa sa katawan ni Dado at ang misteryosong mga lalaking nakaitim na madalas niyang kausap, lalo ako nabalot ng pag-aalala. Ngunit kahit gaano karaming tanong ang nasa isip ko, wala pa rin akong makuhang sagot mula sa kanya. Patuloy siyang nananatiling tahimik. Patuloy niyang itinatago ang lahat at patuloy naman ako nabubuhay sa takot at pag-aalala. Dumating ang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Gabi yun ng Martes. Nasa bahay lamang ako at naghihintay sa kanyang pag-uwi. Katulad ng mga nakaraang buwan, sinabi niyang baka gabihin na naman siya dahil may kaaasikasuhin pa siya. Sanay na sana ako, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko ng gabing yon. Hindi ko maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, lalo akong hindi mapakali. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone. Mabilis ko yung sinagot. Akala ko si Dado. Akala ko tatawag siya upang sabihing pauwi na siya. Ngunit hindi pamilyar ang boses na bumungad sa akin. Sinabi ng lalaki na nasa ospital si Dado. Sinabi niyang nasaksak ito at kailangan kong pumunta agad. Halos hindi ko na maramdaman ang sarili habang pupunta sa ospital. Pagdating ko sa ospital ay halos tumakbo ako papasok. Hindi ko na inintindi ang mga taong nakasalubong ko. Hindi ko na inintindi kung magulo na ang buhok ko o kung maiiyak na ako. Ang mahalaga lamang ay si Dado. Na makita ko siya sa loob ng silid, doon tuluyang bumigay ang mga tuhod ko. Nakahiga siya sa kama. May mga benda sa kanyang katawan. May nakakabit na dextrose. Mabilis akong lumapit sa kanya at hindi ko na napigilang maiyak. Habang pinagmamasdan ko siya, lalo kong nararamdaman kung gaano ako natakot na mawala siya. Hindi mahalaga kung anong lihim mga tinatago niya. Hindi mahalaga kung anong problema ang kinakaharap niya. Ang mahalaga ay buhay siya. Ngunit habang lumilipas sa mga oras sa ospital, unti-unting bumabalik ang mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Dahil wala pa rin akong alam, wala pa rin akong naiintindihan at kahit halos ikamatay na niya ang nangyari, tila determinado pa rin siyang itago ang katotohanan. Kinabukasan ng medyo nakabawi siya, naglakas loob akong kausapin siya. Matagal ko muna siyang tinitigan. Pinipigilan ko ang sariling magalit. Pinipigilan ko ang sariling umiyak. Ngunit hindi ko na talaga kaya. Dado, ano ba talaga nangyayari? Kailangan ko nang malaman. Nasaksak ka at hindi mo pa rin sasabihin sa akin? Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Ngunit sa halip na sagot, pagod lamang ang nakita ko sa kanyang mga mata at yun ang lalo nagpainit sa ulo ko. Asawa mo ko, Dado.
At karapatan kong malaman kung ano nangyari sa'yo. Hindi mo kailangang malaman. Paano mo nasasabing hindi ko kailangang malaman? Muntik ka nang mamatay oh. At hanggang ngayon wala pa rin akong alam? Yana, huwag ka nang mangialam. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang makita siyang sugatan o marinig ang mga salitang yun mula sa kanya. Huwag mangialam. Bilang asawa, bilang taong araw-araw na nag-aalala para sa kanya, bilang taong handang gawin ang lahat para sa kanya, parang sinampal ako ng mga salitang yun. Huwag mangialam? Ganito na ba tayo, Dado? May lihim sa isa't isa? Tahimik lamang siya napapikit, ngunit hindi na ako tumigil. Matagal ko nang kinikimkim ang lahat at ngayon ay hindi ko na kayang manahimik. Sinundan kita. Kita ko ang mga lalaking nakaitim. Kita ko ang mga pasamo, alam kong may tinatago ka. Lahat ng to nangyari at gusto mo pa ring manahimik ako? Nakita ko nagbagong ekspresyon niya. Parang nagulat siya. Parang hindi niya inaasahang ganun karami ang alam ko. Ngunit kahit ganun, manatili pa rin siyang tahimik at yun ang pinakamasakit sa lahat. Pagkatapos na nangyari sa ospital, lalo lamang dumami ang mga tanong sa isip ko. Habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Dado at pinagmamasdan siyang nagpapagaling, pakiramdam ko ay mas lumalayo pa siya sa akin. Hindi ko na alam kung saan hahanap ng sagot, Ma'am LB. Dahil wala akong ibang malapitan, nagpa siya akong puntahan ng kanyang ina. Matagal na rin kami magkaibigan bukod sa pagiging magbiyanan. Kung may isang taong maaring may alam sa pinagdaraanan ni Dado, sigurado kung siya yon. Kaya kinaumagahan ay nagtungo ako sa kanilang bahay. Pagdating ko roon ay agad akong sinalubong ng kanyang ina. Kita sa mukha nito ang pag-alala para sa kanyang anak. Halata rin ilang gabi na itong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa nangyari kay Dado. Ngunit sa kabila ng lahat na natiri pa rin ang kabaitan nito. Ay naku, Kiana. Kamusta na si Dado? May balita ka ba mula sa doktor? Stable naman po siya, Nay. Pero may gusto sana akong itanong. Ano yun, Nak? May alam po ba kayo sa mga ginagawa niya nitong mga nakaraang buwan? Agad na nagbagong ekspresyon ng kanyang ina. Hindi dahil galit, hindi dahil nagulat, kundi dahil tila pareho kami naghahanap ng sagot. Ano bang ibig mong sabihin, Iha? May mga tinatago na po kasi siya. Napansin ko rin yan. Talaga po? Matagal ko na rin napapansin. Ayaw din niya magsabi sa akin. Akala ko po ba sa inyo siya nagsasabi? Kung nagsasabi sana siya, hindi rin ako mag-aalala ng ganito. Kung kahit ang sarili niyang ina ay walang alam, gaano kalalim ang lihim na itinatago niya? Gaano kalaki ang problemang kinakaharap niya? Gaano katagal niya itong pinasan ng mag-isa? Nagpatuloy pa kami sa pag-uusap. Sinubukan kong ikwento ang lahat na napapansin ko. Ang mga lalaki na kaitim, ang kondo, ang mga pasa sa katawan niya, at ang pananaksak. Ngunit sa bawat detalyeng binabanggit ko, lalo lamang lumilinaw na wala ring alam ang kanyang ina. Kung alam ko lang sana, anak. Gusto ko rin siyang tulungan. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Magtiwala ka lang. Paano po? Naniniwala ko may dahilan siya. Tahimik ako na payoko. May dahilan siya. Yun din ang gusto kong paniwalaan. Ngunit, paano kung ang dahilan na yun ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ko? Matapos ang halos isang oras na pag-uusap ay nagpa siya akong umuwi na. Wala akong nakuha ni isang sagot. Sa halip, mas lalo lamang ako naguluhan. Paglabas ko ng bahay, napansin ko may isang lalaki nakatayo malapit sa gate. Agad ko siyang nakilala. Si Marco yon, ang nakababatang kapatid ni Dado. Tahimik lamang siya nakasandal sa kanyang motorsiklo habang nakatingin sa akin. Hindi kami ganun kalapit. Madalas ay magalang lamang ang mga pag-uusap namin. Ngunit ang mga sandaling yun ay may kakaiba sa kanyang tingin. Parang may gusto siyang sabihin. Ate Kiana. Oh, Marco. Kinausap mo si Mama? Oo. Wala rin siyang alam. Napakunot ang noo ko. Paano niya nalaman ang pinag-usapan namin?
Ngunit bago pa ako makapagtanong nagsalita ulit siya. May kailangan ako sabihin sa'yo. Ano yun? Kaya mo bang gawin ang sasabihin ko? Depende kung ano yun. Kailangan mo magtiwala. Paano ako magtitiwala kung hindi mo sasabihin? Sabado. Ano naman ang meron sa Sabado? Sa Sabado ng gabi. Ano ang gagawin ko? Pumunta ka sa kondo ni Kuya Dado. Bakit? At magsama ka ng mga pulis. Mga pulis? Bakit kailangan ng pulis? Anong klaseng bagay ang nasa kondo na yon? Anong klaseng sitwasyon ang kinasasakutan ng asawa ko? Ano? Magsama ka ng pulis. Marco, ano ba nangyayari? Hindi ko pwedeng sabihin. Paano mo nasasabing hindi pwede? Dahil hindi pa oras. Lahat na lang hindi oras? Please, ate. Napansin ko nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa pagkakataong yun ay nakita ko ring takot sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Hindi siya mukhang gumagawa lamang ng kwente. Napansin ko nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa pagkakataong yun, nakita ko rin ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Hindi siya mukhang gumagawa lamang ng kwento. Mukha siyang isang natatakot. Kailangan ko nang malaman. Malalaman mo. At kailan? Sa Sabado po. Bakit hindi ngayon? Dahil delikado. Mas lalo akong nalito. Mas lalo akong kinabahan ngunit habang nakatingin ako sa kanya na pagtanto kong wala na akong mapipilit pa. Kung may alam man siya, hindi ngayon sasabihin ngayon. At mukhang may dahilan siya. Sa huli ay tumungo ako ng dahan-dahan. Hindi dahil naiintindihan kong lahat. Hindi dahil sigurado ko. Kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Kung ang Sabado ang magbibigay sa akin ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap, handa akong maghintay. At habang pinagmamasdan kong umalis si Marco sakay ng kanyang motorsiklo, hindi ko maiwasang maramdaman na matinding kaba sa aking dibdib. Dahil alam kong kapag dumating ang Sabado ng gabi, maaring tuluyan ang mabunyagan lihim na matagal nang sinisikap itago ni Dado. Dumating rin ang Sabado na matagal ko nang hinihintay. Mula nang kausapin ako ni Marco ilang araw ang nakalipas, halos hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat gabi iniisip ko kung ano ba talagang matutuklasan ko sa kondo ni Dado. Maraming posibilidad na pumasok sa isip ko. Ngunit hindi kailan na hindi ko naisip ang katotohanan naghihintay pala sa akin. Eksaktong 9:00 ng gabi nang makarating ako sa lugar. Kasama ko ang ilang pulis na ingat na sumunod sa plano. Hindi ko man lubos na iintindihan ng lahat. Pinagkatiwalaan ko ang sinabi ni Marco. Habang papalapit kami sa condominium building, pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na hawak ang bag ko. Tahimik ang buong paligid. Habang papalapit kami sa pinto, lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung anong makikita ko sa loob. Hindi ko alam kung handa ba akong malaman ang katotohanan na matagal nang itinatago sa akin. Nagkatinginan ng mga polis. Pagkatapos ay mabilis nilang binuksan ang pinto. At sa isang iglapit na natagilan ako, bumalaga sa akin ng eksenang hindi ko kailanman malilimutan. Nasa gitna ng silid si Dado. Nakaluhod siya sa sahig. Punong-puno ng pasa ang kanyang muka. May sugat ng kanyang labi at may dugo sa gilid ng kanyang noo. Halatang bugbog na bugbog siya. At sa paligid niya ay nakatayong ilang lalaki na kaitim na dati kong nakita sa labas ng kondyo. Hindi ko napigilang sumbigaw. Dado! Lahat ay napalingon sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Dado nang makita ko. Parang hindi siya makapaniwala na naroon ako. Mas lalo siyang namutla na makita ang mga pulis sa likuran ko. Sa kabilang bahagi naman ng silid ay may isang lalaki nakaupo sa malaking upuan na malamig ang tingin. At halatang siya ang pinuno ng grupo. Sa unang tingin pa lamang ay ramdam ko na ang kapangyarihang hawak nito sa mga taong nasa paligid niya. Ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Mabilis na kumilos ng mga pulis. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng unit. May nagtangkang tumakas, may sumigaw, may nagmura. Ngunit isa-isa
Ngunit isa-isa rin silang napigilan. Habang nangyari ang lahat ng yon, agad akong tumakbo. Papunta kay Dado. Lumuhod ako sa harap niya at doon ko nakita ng malinaw ang kalagayan niya. Mas marami pa palang pasa kaysa sa inaakala ko. May mga bagong sugat, may mga bakas ng pananakit sa kanyang mga braso at kitang-kita sa kanyang mga mata matinding pagod. Kiana. Sa sandaling yon, Ma'am LB, mas nanaig ang galit ko kaysa awa. Galit na ilang buwan ko ng kinimkim. Galit na bunga ng mga kasinungalingan ko. Galit na bunga ng pagtatago niya ng katotohanan. Anong ginawa mo? Sumagot ka, Dado. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pinikit ang kanyang mga mata. Doon niya unti-unting sinabi ang katotohanan. Maraming taon na palang nakalipas nang masangkot sa problema ang kanyang nakababatang kapatid. May mga taong nagsangkot dito sa isang malaking kaso ng pagnanakaw. Pinaniwala nilang ito ang mga kasalanan. Pinilit nilang itong akuin ang krimeng hindi naman ito ginawa. Dahil doon ay nabaon ito sa utang at pagbabanta. At nang hindi na nito kayang bayaran ang hinihingi ng mga taong yun, si Dado ang pumalit. Si Dado ang nagsimulang magbayad. Si Dado ang nagsimulang makipagkita sa kanila. Si Dado ang nagsimulang nagdusa. Lahat para lamang protektahan ang kanyang kapatid. Habang nakikinig ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nasasaktan ako para sa kanya. Ngunit galit din ako. Dahil sa halip na humingi ng tulong, pinili niyang itago ang lahat. Sa halip na magtiwala sa akin, pinili niyang magsinungaling. Sa halip na harapin namin ang problema bilang mag-asawa, pinilit niyang akuhin lahat mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa... Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala akong karapatan idamay ka. Nababaliw ka na ba? Buhay mo nang nakataya, Dado. Hindi ko gustong masaktan ka. Mas nasaktan ako dahil nagsinungaling ka. Tahimik siyang umiyak. Habang nakatingin ako sa kanya, nakita ko ang lalaki matagal kong minahal. Ang lalaking handang magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit nakita ko rin ang lalaking gumawa ng maling desisyon. Ang lalaki nagpasya para sa aming dalawa nang hindi man lamang ako kinukonsulta. At iyon ang hindi ko matanggap. Habang nag-uusap kami, patuloy naman ang operasyon ng mga pulis. Isa-isang sinuri ng mga dokumento sa loob ng unit. Binuksan ang ilang cabinet doon, nagsimulang lumabas ang mas mabigat pang katotohanan. Hindi lamang pala paniningil ng utang ang ginagawa ng grupong yon. May mas malaki silang operasyon. May mga illegal na transaksyon, may mga peking dokumento, may mga record ng pananakot, may mga ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa iba't ibang krimen. Lalong naging seryosong sitwasyon. Narinig ko ang ilang pulis na nagsasabing matagal na pala nilang sinusubaybay ng grupo. Ngunit ngayon lamang sila nakakuha ng sapat na ebidensya upang tuluyan itong mabuwag. Isa-isang pinusasa ng mga lalaki, kasamang pinunong nakaupo sa kanila. Ngayon ay wala na ang kayabangan sa kanyang muka. Wala na ang malamig niyang tingin, napalitan niyo ng galit at pagkatalo. Habang inilalabas sila ng mga pulis, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalapit si Dado sa panganib sa loob ng napakaraming buwan. Paano kung hindi ko siya sinundan nun? Paano kung hindi ako naghanap ng sagot? Paano kung hindi nagsalita si Marco? Paano kung nahuli na ang lahat? Bigla ako nanginig sa takot. Matapos mailabas sa mga kriminal, muling bumalik ang katahimikan sa unit. Dahan-dahang lumapit si Dado sa akin. Halatang hirap pa rin siya sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay tumigil siya sa harapan ko. Namumula ang kanyang mga mata, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang muka. Kiana, patawarin mo ko. Akala ko kaya ko eh. Akala ko mapoprotektahan ko kayo. Akala ko yun ang tama. Dado, galit ako sa'yo. At matagal bago mawala ang galit ko. Pero mas importante na maayos ka. Napaluha siya lalo. Napaluha siya lalo. At ganun rin ako. May pagkakataon pang itama ang lahat. Matapos ang gabing yun sa condominium, tuluyan na nagbago ang takbo ng aming buhay. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo dahil sunod-sunod ang mga investigasyon, pagdinig at mga dokumentong kailangang asuhin. Matapos ang gabing yun sa condominium, tuluyan na nagbago ang takbo ng aming buhay. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo dahil sunod-sunod ang mga investigasyon, pagdinig at mga dokumentong kailangang ayusin.
Maraming beses kami bumalik sa mga pangyayaring gusto na sana naming kalimutan. Ngunit alam naming kinakailangan yun upang tuluyan ng makamit ang hustisya. Habang lumalalim ang investigasyon, isa-isang lumitaw ang mga katotohanang matagal nang itinatago ng takot at pananakot. Ang grupong matagal na nagpapahirap kay Dado at sa kanyang kapatid ay tuluyan na nagharap sa batas. Dahil sa matitibay na ebidensyang nakalap ng mga otoridad, napatunayan ng kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Nang tuluyan silang makulong para kung nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon. Matapos sa napakaraming buwan ng walang katapusang pag-aalala. Hindi ko na kailangang matakot tuwing aalis si Dado ng bahay. Hindi ko na kailangang maghintay gabi-gabi habang iniisip kung ligtas ba siyang makakauwi. Hindi ko na rin kailangang kabahan sa bawat hindi pamilyar na numerong tumatawag sa aking cellphone dahil alam kong wala nang nagbabantang panganib sa aming pamilya. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming tahanan. Ang bahay na minsang puno ng kaba at pag-iingat ay napalitan ng masasayang tawanan at simpleng kwentuhan. Ang bawat hapunang sabay naming kinakain ay naging espesyal dahil wala na kaming iniisip na maaaring sumira sa aming kapayapaan. Higit sa lahat, unti-unti rin bumalik ang tiwalang minsang nabasag sa pagitan naming mag-asawa. Hindi yun nangyari sa loob lamang ng isang araw o isang linggo. Ang mga sugat sa puso ay hindi agad naghihilom at ang sakit na dulot ng pagtatago ng katotohanan ay hindi basta nawawala. May mga gabing bumabalik pa rin na aking naaalala ang lahat nangyari. May mga gabing bumabalik pa rin sa aking alaalang lahat na nangyari at may mga sandaling hindi ko mapigilang magtanong kung bakit kinailangan pa naming pagdaanan ng ganong klase ng pagsubok. Ngunit sa bawat pagkakataong bumabalik ang aking pagdududa, naroon si Dado upang patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na nagbago na siya. Hindi na niya kailangang muling magkaroon ng puwang ang mga lihim sa aming pagsasama. Kung dati ay sinasarili niya ang lahat ng problema, ngayon ay natututo na siyang magsabi. Kung dati ay kinikimkim niya ang kanyang mga alalahanin, ngayon ay natututo na siyang magbahagi. Kung dati ay iniisip niyang mapoprotektahan niya ako sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan, ngayon ay nauunawaan na niya ang tunay na pagmamahal ay ang pagharap sa lahat ng pagsubok ng magkasama. Araw-araw ay mas naging bukas siya sa akin. Ikinikwento niya ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isip at ibinabahagi ng bawat plano niyang gustong isakatuparan. Hindi na siya nahihiyang ipakita ang kanyang mga kahinaan at mga takot. Sa bawat paglipas ng araw ay lalo ko nakikita ang lalaking tunay kong minahal. Hindi lamang ang lalaking pilit nagpakatatag sa harap ng lahat, kundi ang lalaking marunong ding umamin kapag siya ay napapagod, nasasaktan at natatakot. Dahil sa pagbabagong yon, lalo ring tumibay ang aming pagsasama. Mas naging malalim ang aming pag-unawa sa isa't isa at mas naging matatag ang pundasyon ng aming pamilya. Pareho naming nararanasan kung gaano kasakit ang mawala ng komunikasyon at kung gaano kalaking problema ang maaaring idulot ng mga lihim. Kaya nangako kaming hindi na namin nahayaang maulit ang mga pagkakamaling yun. Mas pinili naming maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Gaano man kahirap o kasakit ang katotohanan kailangang harapin. Lumipas sa mga buwan at kasabay ng paglipas ng panahon ay unti-unti ring gumaling ang mga sugat ni Dado. Nawala ang mga pasa sa kanyang katawan at naghilo mga bakas ng pananakit na minsang nagpaalala sa amin ng mapapait na karanasan. Ngunit higit pa ron, ang tunay na gumaling ay ang sugat na matagal naming itinatago sa aming mga puso. Ang bawat araw na lumilipas ay naging pagkakataon upang buuin muli ang mga pangarap na minsang halos mawala sa aming mga kamay. Mas madalas kaming lumabas at mas binibigyan namin ng halaga ang bawat sandaling magkasama. Isang araw, nang akala ko isa lamang itong ordinaryong paglabas, muli ako nagulat sa ginawa ni Dado. Matagal na rin panahon nang lumipas mula nang mangyari ang lahat kaya wala na akong inaasahang kakaiba. Dinala niya ako sa isang lugar na matagal ng espesyal para sa aming dalawa. Isang lugar kung saan minsan naming pinangarap ang aming kinabukasan at pinag-usapan na lahat ng nais naming marating bilang mag-asawa. Pagdating namin ron ay saka ko lamang napansin ang lahat ng kanyang inihanda. May mga simpleng dekorasyong maingat niyang iniayos. May mga larawang magkasama mula sa simula ng aming relasyon. At may mga laalang inipon niya sa paglipas ng maraming taon. Habang pinagmamasdan ko ang bawat detalye, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa karangyaan ng sorpresa, kundi dahil sa pagmamahal at pagsisikap na inilaan niya
upang iparamdam kung gaano niya ako pinahahalagahan. Sa mga sandaling yon ay isa-isang bumalik sa aking alaala ang lahat ng aming pinagdaanan. Mula sa mga gabing puno ng pag-aalala hanggang sa mga panahong halos mawala na ako ng pag-asang maayos pa ang aming pagsasama, ngayon ay naroon kami. Mas matatag, mas masaya at mas buo kaysa dati. Pakiramdam ko ay binigyan kami ng pangalawang pagkakataon upang itamang lahat ng mali at hindi namin yun sinayang. Pagkaraan na ilang buwan ay dumating ang isa pang biyayang hindi namin inaasahan. Isang biyayang nagbigay ng panibagong liwanag at pag-asa sa aming buhay. Nang malaman namin magkakaanak kami, halos hindi namin maipaliwanag ang sobrang kaligayahang naramdaman. Matagal namin pinagdadasal at pinapangarap ang pagkakataong yon kaya nang tuluyan naming marinig ang magandang balita, ay para kami mga batang nakatanggap ng pinakaaasam na regalo. Lalo pa kami nagulat nang malaman naming hindi lamang isang sanggol ang darating, kundi dalawa. Kambal ang aming magiging anak. Hindi ko malilimutan ang reaksyon ni Dado nang marinig namin ang balitang yon. Para siyang natigilan sa sobrang saya at paulit-ulit niyang tinitingnan ng resulta na tila hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Hindi maalis ang napakalawak ng ngiti sa kanyang muka at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng aming pinagdaanan ay muli ko siya nakitang lumuha. Ngunit sa pagkakataong yun ang kanyang mga luha ay hindi bunga ng sakit, takot o problema, kundi ng dalisay na kaligayahan. Mula noon ay lalo niya akong inalagaan at mas pinakita kung gaano siya kasabik maging ama. Sinamahan niya ako sa bawat check-up, sa bawat paghahanda para sa pagdating ng aming mga anak, at sa bawat yugto ng aking pagbubuntis. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo kong nararamdaman kung gaano ako kaswerte na siya ang naging asawa ko. Nang tuluyan kong maisilang ang aming kambal, pakiramdam ko ay kompleto ng lahat ng matagal naming pinangarap. Habang pinagmamasdan ko si Dado na maingat na kinakarga ang aming dalawang anak, para ako nanonood ng isang pangarap na unti-unting naging realidad. Ang lalaking minsang halos mawala sa akin, ang lalaking minsang naligaw sa maling paraan ng pagpoprotekta sa kanyang pamilya, at ang lalaking minsang nagtago na napakaraming lihim ay isa na ngayong mapagmahal na ama at handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Habang nakatingin ako sa aming maliit ngunit masayang pamilya, napagtanto ko na minsan ay hindi natin nauunawaan kung bakit kailangan natin pagdaanan ng napakahirap na pagsubok. May mga pagkakataong pakiramdam natin ay wala ng pag-asa at hindi na maayos pa ang mga bagay na nasira. Ngunit kung may pinakamahalagang aral mang iniwan sa akin ang lahat ng aming pinagdaanan, iyon ay ang katotohanang may mga pagsubok na hindi dumarating upang tuluyang tapusin ang isang relasyon. May mga pagsubok na ipinapadala upang patatagin ito, upang turuan tayo magtiwala, magpatawad at magmahal ng higit pa kaysa dati. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking asawa at ang aming kambal na mahimbing na natutulog, puno ng pasasalamat ang aking puso. Matapos ang lahat ng sakit, takot, lihim, luha at paghihintay, tatagpuan din namin ang kapayapaang matagal naming hinahanap. At sa wakas, buong puso kong masasabi na tunay ng masaya, buo at matatag ang aming pamilya. Lubos na gumagalang, Kiana. At dito na nagtatapos ang lihim ni Kiana. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong liham sa esyangYesha@gmail.com. Hanggang sumili natin pagkikita sa panibagong sikreto at kwento, ingat po kayong lahat.